Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Boom or Book of Meme ngayon pong July 11 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang chart dito. At ayan, mapapansin po natin na patuloy pa rin po na naglalaro ang market price ni Boom dito sa loob ng ating descending wedge pattern dito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. At maliban po rito ay meron na rin po tayong isang pattern dito na isang triangle na nandito sa loob ng ating descending wedge pattern na ito. Ayan, isa po itong triangle pattern. At dito na rin kasalukuyan ay patuloy po na naglalaro ang market price ni Boom dito. At yung inaabangan po natin dito kay Boom ay kung saan po siya makakaranas ng breakout or kung saan po siya tatagos. Dito kaya sa upper portion or dito kaya sa lower portion ng ating triangle pattern dito. At ang kailangan po talaga na mangyari rito ay kailangan po niyang makaranas ng breakout dito sa upper portion para siya ay umangat. Yan, kung pag-aangat siya ay base naman po sa ating pattern dito na yan ito po base po sa ating descending wedge pattern ay yung pinakamataas po na posible niyang akyatin ay ang presyong 0.015495 pero mukhang alanganin po niyang magagawang akyatin ito unless na mayroon po talagang napaka bullish momentum itong si Boom kasi dito pa lamang po sa 0.013220 ay isa po itong matigas na harang, major resistance line po ito kaya posibleng malamang ay hanggang dito na lamang po siya kung hindi po sapat yung kanyang maranasang bullish momentum kung siya ay sakaling naka-recover or makaka-recover dito. Ngayon ay yung kalagayan po kasi ni Boom ay nananatiling nakakaranas pa rin po siya ng bearish momentum. Yung ating hazard indicator dito ay malinaw po na nagpapakita ng signal na bearish pa rin po ang kalagayan ni Boom. Yan, kulay red at yan, medyo malusog pa rin yung kanyang nananatiling malusog pa rin yung kanyang pangangatawan. Kaya dahil dyan ay yan po yung aking naging basihan kung bakit ko nasabi na patuloy lamang po na maglalaro ang market price ni Boom dito sa loob ng ating triangle pattern dito. At ganun din po yung ating QQE mod indicators dito kung saan ay yung kanyang mga QQE bars ay mga kulay red at lumiliit naman po yung mga sukat ng mga ito. Kaya kapag ganito po yung nakikita natin na signal ay medyo nanghihina po yung selling pressure natin pero yung mga bears pa rin ang may control sa market ni Boom. Kaya kapag ganito po yung yung signal na nakikita natin ay sa kadalasan ay nauuwi po ito sa isang consolidation or magsa-sideways lamang po yung market price ni Boom. Pero ayan, base po sa aking nakikita rito ay mukhang mas mataas po na ang posibilidad na dito po siya makakaranas ng breakout sa lower portion ng ating triangle pattern dito. Kung saan ay nakatapat po ang major resistance line na 20 digit 7126. Ito na po ang last line of defense natin dito kay Boom. Ito na po yung panghuli na pinaka-support line natin dito. Kaya dapat po ay mapigilan ng support line natin dito ang pagbagsak ni Boom. Kasi yung pag nabasag po ito ay nakakatakot na po ang kalagayan ni Boom. Kung saan ay kung pag bumabagsak siya ay siya po ay nakakapagtala o siya po ay gumagawa ng panibagong record ng kanyang bottom price. At hindi po yan maganda para sa isang cryptocurrency asset. Yan, dapat yung maganda ay yung nakakapag-record po siya ng panibagong all-time high. Yan po yung maganda. Pero pag nagre-record siya ng panibagong bottom price, ay yan po ang hindi maganda. Yan yung support line. Sunod po na support line natin dito ay nakuha po natin yan sa pamamagitan po ng pagpa-plot ng Fibonacci indicator natin dito. Kaya yan, hango po dyan yung support line na nakaabang dito. Kaya tinanggal ko lamang po yung Fibonacci indicator natin dito kasi masyado pong magulo na tingnan kasi napakaraming mga linya. Kaya tinanggal ko na lamang po. Kaya ayan po ang aking nananatiling analysis dito kay Boom kung saan ay patuloy lamang po siya na maglalaro dito sa loob ng ating triangle pattern at patuloy po nating abangan kung saan po siya makakaranas ng breakout. Yan, kung dito ba sa upper portion nito or sa lower portion nito. Kaya yan po yung aking nananatiling mga live spot trading positions dito po kay Boom. Ayan, marami po akong nakabang rito ng mga sell pending orders dito sa itaas.
5 na mga sell pending orders at nakatapat po yan sa mga resistance levels natin dito. Ayan, yung mga presyo, nakatapat na po ng mga ito ay dyan na rin nakaset yung aking mga sell pending orders dito. At ganun din po yung nag-iisang buy pending order ko dito sa ibaba na nakatapat naman po rito sa support line natin dito. Kaya ayan po, malaya po ninyong gayahin or kopyahin yan or tularan yung aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay Boom, para sabay-sabay po tayong nakakapag-take profit kung sakaling umaangat kung sakaling umangat ang presyo ni Boom, at sabay-sabay naman po tayo nakakabili kung sakaling ito ay nakakaranas ng pagbagsak. Sa mga bago lamang po rito, check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.